Inoue Naoya, the monster, is very famous for being very powerful and very fast. No, monster. That's Japanese turtle. He's very famous for being very strong. How will you fight him? What strategies will you build to defeat him? Yung mga sabi-sabi ng mga sa Japan na magaling daw si Naoya, magaling siya dahil yung mga kalaban niya, walang mga tahal, parang mga lang, parang mga easy fight lang lahat ng kalaban. Isa lang yung magaling na nakalaban niya, si Donaire lang. Sa nakikita ko, kung ako nakapalaban sa kanya, wala, tulog yun. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Janriel Casimero, harap-harapan sinabing mahina ang pambato ng mga Hapon. Dito nga sa interview ng mga Hapon sa kanya, sinabi nga dito ni Janriel, no, na turtle o pagong nga daw itong kanilang pangbato at hindi daw yan monster. Puta. Iba ka talaga, Janriel Casimero. Iba talaga ang angas ng Pinas natin mga kapenyo dahil sa tibay ng loob at tiwala sa kanyang sarili na alam niya na talaga mapapataob niya. Etong siya Naoya Inoue, talagang kitang-kita dito mga kapenyo yung confident, no, neto ni Utol Janriel Casimero. At tara mga kapenyo, huwag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan etong ang interview kay Janriel Casimero. At take note mga kapenyo, no, kung gusto nyo mapanood yung full video nito, puntahan nyo na lang kay Kabakal Captain Barbel at dito mga kapenyo mapapanood nyo pati yung pag-translate ni Silver Boys TV dito kay Casimero. Pero dito sa aking video, pinutol ko na po yung translate para at least madali natin basihan yung mga naging sagot dito neto ni Janriel Casimero. At tara, panoorin natin to. A very special guest, three-time Yes, three-time world champion, current WBO bantamweight champion of the world, Janriel Casimero. Thank you so much for your time. My first question for you is, why, out of all the animals and names you can call Inoue Naoya, why did you pick turtle? Kasi parang mahina siya kumagat sa namin, pain namin. Yung parang gusto na namin kalabanin siya pero parang ang hina niya parang umakbang. Ayun, so dito pala mga kapenyo, hindi pag sinabing pagong o turtle, hindi po nangangahulugan na yung galaw ni Inoue yung mabagal. Ibig sabihin pala dito ni Utol Janriel Casimero na kung saan meron na silang pain dito kay Naoya Inoue noong 2020, alam naman natin lahat yan at hindi nga natuloy yan, pero hindi pa rin siya pumasok doon sa patibong nga nila. Kaya pala natawagan o nabansagan niyang turtle etong si Naoya Inoue. You claim that Inoue Naoya is ducking you and running from you, but what makes you think that he's avoiding you? Kasi nung schedule namin, bakit siya umatras nandun na ako, sabi ni Naoya na na ako daw yung umatras nung nandun ako sa Las Vegas. 9 months ako naghintay dun sa Las Vegas, hindi niya pinalitan yung kalaban niya, hindi ako ang pinalaban niya, dapat kami sana maglaban nun. Natagal ko naghintay kaya inis ako sa kanya. Ayun, so eto mga kapenyo, no, unti-unti natin nalalaman talaga kung bakit nga hindi nakalaban ni Utol Janriel Casimero etong si Naoya Inoue. Sa kadahilanan nga na 9 months pala siya doon sa Amerika na nag-aantay siya dito kay Naoya Inoue para nga magsalpukan na sila diyan sa Japan. Pero ang nangyari, na replacement po etong si Naoya Inoue ni Maika na kung saan pinatulog din ni Janriel Casimero ng 3 rounds yun, no? Sa mga nakapanood, alam na alam po natin yan lahat. I see. Did you get a chance to watch Inoue Naoya versus Jason Maloney? And if so, I want to hear your thoughts on the fight and Inoue Naoya's performance. Wala yung para sa akin kasi si Jason Maloney, inaayawan ko yun kasi mahina lang para sa akin yun. Yung paglaban nila parang nahihirapan si Naoya. Kaya para sa akin, hindi ako na-impress sa laban nila. I see. And then you ended up fighting Duke Maika and winning by KO in the 3rd round. That was a crazy fight.
Yung yung training ko noon para yun kay Noe, kung nagtuloy yung laban si Noe sana yung natutulog sa ibabaw ng ring. Ooh. Taragis, ang init ng mga sagot dito ni Cuadro Alas, no? Kaya hindi na ako magtataka bakit gusto pa rin labanan ni Naoya Inoue etong si Cuadro Alas dahil pala sa mga pantatrash talk, no, neto ni Cuadro Alas dito kay Naoya Inoue. Biruin mo mga naman, no, yung mga nag-interview kay Janrel Casimero dito, mga purong Hapon po yan, no, na kung saan supporter din ni Naoya Inoue, tapos binastos lang, no, ni Janrel Casimero at tinawag pang pagong ang kanilang pambato. Isipin mo, from monster naging pagong po. Ang lupit mo talaga, angas ng Pinas. Ikaw na talaga, Utol. Wow. I see. Did you also get a chance to watch Inoue Naoya's Expedition fight versus Higa Daigo recently? If so, I want to hear his thoughts on that. Napanood ko yun, wala namang parang walang suntukan. Kita ko yun. Yung Japanese din yung kalaban niya. Yung dalawa na yun, kahit sino yung dalawa, pwede kong pabagsakin. You seem... Oh, puta. Iba talaga yung confident ng Janrel Casimero, mga kapeyo. Kaya dyan tayo believe sa tao na yan eh. Kaya natin iniidolo si Janrel Casimero kasi maangas eh. Kumbaga yung angas niya, gaya nga ng sabi ni Jerry Peñalosa, nadadala niya. Kumbaga, kaya niyang patunayan yung yabang niya. Meron naman kasing iba, yabang lang na wala. Eto talaga si Janrel, talagang yung yabang niya, kaya niyang panindigan, no? Very confident you can beat Inoue Naoya. But where does that confidence come from? What advantages do you feel you have over Inoue Naoya? Dapat na sa akin yung pinakita ko yung ensayo, tapos sa lahat ng laban ko, inapabagsak ko lahat yung 6 na kalaban, yung pagbabalik ko sa boxing, nasabi ko sa sarili ko na magpursige na ako, itutuloy ko na to kahit sino makalaban, gusto kong pabagsakin lahat. Kaya yun, lahat at pinatunayan ko naman sa mga laban ko na napabagsak ko talaga lahat. So yan mga kapenyo, no, yun talaga yung naging susi pala na ito ni Utol Janrel Casimero kung bakit siya nagsusumikap lalo dahil nga 6 na straight, no? Hindi po basta-basta yan. 6 na straight na knockout niya ng sunod-sunod na laban niya. Talagang tataas talaga yung confident ng angas ng Pinas natin, no? Kaya hindi na ako magtataka bakit si Naoya Inoue gigil na gigil pa rin dito kay Janrel Casimero. Isipin nyo, kahit wala ng belt voluntary na yung gagawin dito ni Naoya Inoue. At kinontra na rin niya yung kanyang promoter, no? Kasi ayaw talaga ng promoter na niya eh. Kasi para saan pa? Wala naman belt na si Utol Janrel. Pero si Naoya Inoue, dahil nga ito pala, binanat-banatan pala noon neto ni Utol Casimero, itong si Naoya Inoue. Kaya talaga may gustong patunayan na ang monster nga na pagong daw puta. Kaya pala, ganun na lang ang dahilan ni Inoue bakit niya gustong-gusto makalaban dito si Janrel Casimero, no? So, naliliwanagan na tayo lahat. Inoue Naoya, the monster, is very famous for being very powerful and very fast. No, monster! That's Japanese turtle! Ang lakas mag-asar no? Very famous for being very strong. How will you fight him? What strategies will you build to defeat him? Yung mga sabi-sabi ng mga sa Japan na magaling daw si Naoya, magaling siya dahil yung mga kalaban niya, walang mga tahal, parang mga lang, parang mga easy fight lang, walang lahat ng kalaban. Isa lang yung magaling na nakalaban niya, si Donaire lang. Sa nakikita ko, kung ako nakapalaban sa kanya, wala, tulog yun. Puta. Wala, tulog yun, puta. Iba yung confident talaga, no? Ni Janrel Casimero rito. Saludo, Utol. Capital S sa'yo. Listen, I'm Japanese. I'm a big fan of Inoue Naoya, but I'm also a big fan of your very aggressive fighting style. You always put on exciting fights. I want to ask you, where did your fighting style develop from? Were you always this aggressive from your debut fight? Nung yung parang naririnig ko yung mga salita ng mga tao na sabi nila, oy, nandiyan na si Cuadro Alas, nandiyan na, so the next Manny Pacquiao. Kaya nag-aggressive ako na gusto ko patunayan ng mga tao na yung mga sabi-sabi nila, gusto ko lahat ng ensayo, lahat ng hirap, kakayanin ko para mapakita ko sa buong mundo na parang maano din ng mga tao na, parang totoo na talaga to na si Cuadro Alas, the next Manny Pacquiao. Kaya yun, pinagano ko talaga. Yan ang Janrel Casimero, mga kapenyo, no? Ganyan niya kamahal ang mga fans niya.
no, na dati nga talagang kinukumpara na eto si Utol Janrel Casimero kay Senator Manny Pacquiao, na Dex Manny Pacquiao nga raw eto si Janrel Casimero, dahil talagang isipin nyo, 6 na sunod-sunod knockout ang inabot ng kanyang mga kalaban. At sinabi ko naman sa inyo kanina na mga solid supporter po ni Naoya Inoue eto man ng interview kay Janrel Casimero, kaya hindi malayo na napanood ito ni Naoya Inoue o naipaabot nila yung mensahe kay Naoya Inoue neto ni Janrel Casimero. Kaya hindi na ako magtataka mga kapenyo kung bakit gigil na gigil hanggang ngayon eto si Naoya Inoue dito kay Janrel Casimero. Kaya naman pala naisingit pa niya sa 3, no, na makakalaban niya etong si Janrel Casimero. Sipin mo, Nery, Akhmadileb, tapos siningit pa niya talaga sa 2024 nga raw si Janrel Casimero. So good luck sa'yo, Monster ng Japan, kung talagang matutupad at matatalo mo nga yan 3 mga pinili mo. At kung kayo ang tatanungin ko mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa panta-trash talk neto ni Casimero dito kay Naoya Inoue? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo, at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo, at kita-kita lang tayo sa sunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry.